what you are! Sinungaling! Sinungaling! Pangit! Aliw na aliw talaga ako. Lahat ng administration may mga galit. Mula kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, Duterte. Pero aminin nyo, yung mga yon, pag pumupunta yung spokesperson sa ibang bansa, kahit galit ang mga tao, sila winawarla. In fairness sa mga past spokesperson, no, even kay Pinoy, hindi sila nang babastos ng mga followers. Yes. ng mga tao. Kaya nagalit sa iyo, Auntie Claire, dahil ang inaatake mo yung mga followers ng politiko. Ang nangyayari sa iyo, Auntie Claire, you are having a pre-taste of what's going to happen to you after the term of BBM. Yes. Matakot ka kasi after ng term ni BBM, duduraan ka sa mukha ng mga tao. No, sa Pilipinas ka kasi, hawak mo ang beat. Pwede mong manipulahin ang batas to bend the law. You were naked in Canada, Claire. Gustong-gusto nating gawin to sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, tinatakot ang lahat ng mga very vocal sa kritisismo laban sa administrasyon. Magtanong ka about Risa Ontiveros, kakasuhan ka. Dito sa Pilipinas, yung mga matatapang dito are really facing extreme na panggigipit. Negative 15 yung amo mo, hindi kami satisfied. Yung naratibo nila ay maleta. Bakla, hindi namin narrative yun. Yung maleta, merong affidavit yun. May sworn statement yun by the former MIUs. Mga dating nagtrabaho kay Zaldico. At si Zaldico ay former chairman ng very, very powerful na Committee on Appropriation Kampotang ina ka. Ang gusto namin, siya sa atin yung kwento na yun. Dahil ang daming detalye eh. You were naked in Canada, Claire. To be fair kay Auntie Claire, I think nagagawa niya yung expected sa kanya ng Malacanang, which is to divert all the issues away from Bongbong Marcos. And in fact, itong nangyayari na to kay Auntie Claire, it is another stunt na feeling ko nga baka kaya nanadjaya na umikot sa mga rally-rally eh. Nagpe-prepare talaga siya at tanggap niya na siya talaga ang magiging katatawanan today. Alam niya talaga na, ay okay, diversion time! Dahil galit na galit yung mga Pilipino sa Canada kay BBM eh. Ngayon, at this point kasi, Auntie Claire is BBM. So sa totoo lang, kahit magalit kami kay Auntie Claire or magalit kami kay BBM ng direkta, parehas yan, kay BBM ang tama. Pero ngayon, siguro iniisip nila na parang, hindi si BBM, si Auntie Claire ang sasalo ng lahat ng galit. Panoorin natin yung video para masaya tayo. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control? Mahirap naman kayo! Bring back the money to the coffer of Filipino! Because you're a liar! Ma'am, You are a traitor! singganana, You are a thief! Inumbaman ako, singganana kagwapa sa inyo. Pero tani, ang kwartas ang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwartas sa flood control. You can film them all you want, no problem. Yeah, we just want to let her know. Feel free to say whatever you think. Yeah. She lies! We are not harassing you. We are not harassing you. She's a thief! Gustong-gusto nating gawin to sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, tinatakot ang lahat ng mga very vocal sa kritisismo laban sa administrasyon. Naalala niyo yung nangyari kay Mike Romero, yung sa Bogo Cebu, yung headshot, yung gano'n pagkatas Bogo. Yun, tas kinasuhan siya ng NBI, di ba? Which, by the way, congratulations kay Sir Mike Romero dahil dismiss na yung kaso niya. Yung mga ganong kasimpleng bagay, kakasuhan ka dito sa Pilipinas. Magtanong ka tungkol sa 29 million na loan, kakasuhan ka. Magtanong ka about Risa Ontiveros, kakasuhan ka. Diba? Dito sa Pilipinas kasi tinatakot talaga nila lahat ng mag-criticize. Ito nga, online, di pa nga harap-harapan to eh. Diba? When the rallyists in the Senate expressed their disgust on Tito Soto, kapal ng mukha ni Tito Soto. Kasi, ito mga to, grabe, mga barbaric, ganyan-ganyan, kineso, ganyan-ganon. Sila pa yung mayabang.
Hawak nila lahat dito sa Pilipinas eh. Ng pulis, ang korte, ang whatever. So, dito sa Pilipinas, yung mga matatapang dito are really facing extreme na panggigipit. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga kababayan natin abroad. Kasi you are able to do this in such, alam mo yung para talaga kinwelyuhan mo itong mga putang ina na tapos inano mo sa pader. Wala silang magawa eh. Wala silang magawa kasi nasa foreign land sila. At yung bansa kung saan nandun sila, mataas ang respeto sa freedom of speech. Eh dito sa Pilipinas, walang freedom dito eh. Kaya yung, alam mo yun, yung pakiramdam natin na naiganti tayo ng mga Filipino-Canadian sa, ganun yung feeling na, yes! Diba? Kasi, pagdating sa ibang bansa, ina nyo, hindi nyo maresbakan yung mga Pilipino dyan, At yung police na nagsalita dun sa mga rallyista, you can say whatever you want. Hindi sila pinigilan. So it felt really, really good. Let's take a lead dito sa mga kababayan natin. At actually, sa totoo lang, yung mga kababayan, even sa Japan, grabe rin yung mga kababayan natin dyan. Nung nag-visit dyan si BBM, grabe rin yung nila eh. Grabe rin yung protesta nila. And I think we should show up more. Especially kung, itutuloy lang ni BBM yung kakapalan ng mukha niya, travel lang siya ng travel, punta-punta sa ibang bansa, visit-visit, ganyan. Filipinos should show up and really show to everyone, to the world, how stupid this president is. Kasama na yung mga julalays niya, na kagaya ni Claire Castro. We all wish, merong pang mangyayari beyond doon sa mga sigaw-sigaw. Pero, sana wag niyong minamaliit yung mga tao na sumisigaw. Kasi sa sigaw nagsisimula lahat eh. So, I think it's very important na maitatala natin yung mga disgust natin by demonstrating, by really confronting our government officials. Alam niyo yung sobrang brazen ni Claire Castro, yung sobrang kapal ng mukha ni Claire Castro. Ano ba ang kanilang mga pinaglalaban? Ano ba ang basihan ng mga kinesa mo sa putang ina mo ka, Claire? As if naman nakikinig ka. Ang narereklamo namin, putang ina ninyo, hanggang ngayon, hindi nyo ma-figure out. At ayaw nyong bigyan ng effort yung paghahanap sa mga korap. Ang nirereklamo namin, nanggigipit kayo ng mga taong hindi agree sa inyo. Anong proof yung kailangan mo? Kami nga yun, iniipit nyo kami, putang ina mo. Kasi siya yung fake it till you make it. Kahit alam niya na walang kwento yung sinasabi niya, she's going to do it anyway. Yeah, ito yung alam mo yung mga badges ng mga isang lana nito, kaluluwa nito. Kasi I'm pretty sure, abogado yan eh. May talino yan, alam niya yung ginagawa niya na kung tama o mali. But she's going to do it anyway. Yung magsasalita na, ano ba, narereklamo niyo? Wala ba kayong basihan? Meron ba kayong basihan sa mga narereklamo ninyo? Ganyan. Of course, meron. Ang problema, kahit naman kasi meron kaming basihan, di nyo mga pinapakinggan. Nababayolentihan sila sa ganyan, feeling na haras. Yung mga biktima ng korupsyon na namatay dahil sa kahayupan nila, okay lang. Yung pangungurap nila, hindi ba yun kabastusan? Sarap tirisin eh. Correct! Yung hindi nila maabutan ng tulong, mga kababayan natin na walang mahita sa PhilHealth, para sa mga medical assistance, ang tawag dun. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. Alam mo, sa totoo lang, pagka government official sa ibang bansa, tapos lalapitan ka ng kapwa citizen nila, Ate Claire, eto lang sabihin ko lang sa'yo. Yung audacity mo, na parang, hindi gagawa lang naman ako ng reels, ganyan, tapos nilapitan nila ako, pagkatas may lumapit sa akin, sabi nila mag-resign ang presidente, ganyan. Yung parang masama ang loob niya na merong Pilipino na nag-e-express ng kanilang kagustuhan na mag-resign si Bongbong Marcos. And she refused to listen. Actually, yun yung nakaka-irritate dito sa babaeng to eh. Hindi talaga nakikinig. Yung nangyari ngayon sa Canada is a validation na, bakla, marami nang galit sa'yo. And if you're going to look at it, pagka pinuntahan niya yung mga mainstream media, hindi rin flattering kay Claire Castro yung framing ng Kasi usually, di ba, ang mainstream media, pagka nag-frame yan ng kwento about BBM, laging may mabango. Pero syempre, Claire Castro is not BBM. So yung pagkakapresent rin ni Claire Castro sa sa mainstream media, hindi rin masyadong kabanguhan.
Because gising-gising hindi ka nakakabuti para sa public communication. In fact, pag nire-report ka ng mainstream media dun sa kung paano may na-handle yung briefing sa Malacanang, hindi rin nakakabango sa mainstream media kasi ang squatting mo doon. Ang squatting mo doon. So, kinuyog na kami, samantalang kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila, yung tipong BBM respect, dead to the world talaga tong gagang to, no? Yung parang, she doesn't even acknowledge that this is real sentiment of the people. Well, whether it is the majority of the people na gusto siyang pag-resignin o hindi, the mere fact that there are part of the population, especially mga OFW, na gustong pag-resignin si Bongbong Marcos, you cannot even acknowledge, be? Negative 15 yung amo mo, hindi kami satisfied. Tapos you're just going to regard it as ganitong narrative. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Bakla, hindi namin narrative yun. Yung maleta, merong affidavit yun. May sworn statement yun by the former MIUs. Mga dating nagtrabaho kay Saldico. At si Saldico ay former chairman ng very, very powerful na Committee on Appropriation Kampotang Inaka. Yun yung pinresent na kwento ng mga tao na sinumpaan yung kwento nila. Ang gusto namin, siya sa atin yung kwento na yun. Dahil ang daming detalye bakla ka pala ng tao, may mga picture yung maletang limpak-limpak yung perang nasa loob Nakakita kami tumpok-tumpok na pera binibilang Oh my God, nakakaloka si Auntie Claire. Alam mo nangyari kay Auntie Claire? Hindi lang naman BBM administration ang may mga galit na tao. Lahat ng administration may mga galit. Wala kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, Duterte. Pero aminin nyo, yung mga yon, pag pumupunta yung spokesperson sa ibang bansa, kahit galit ang mga tao, sila winawarla. Kita mo sa dinami-dami yung galit kay Pinoy. Maraming galit kay Pinoy nun talaga. Pero wala ka nakita na si Abigail Valte or si yes. na naglalakad. Hinulusog siya ng tao. Bakit? Or si Andanar or si Panelo, ganyan. Is it because na biglang nagkaroon ng bastos sa Pilipino? Hindi. Dahil sa iyan, Claire, you are the variant. Alam mo yun? You are the reason kung bakit nasa super science yung mga Pilipino. Paggalit. Oo, kasi kung paano ka mag-explain, like, in fairness sa mga past spokesperson, even kay Pinoy, hindi sila nang babastos ng mga followers. Yes. ng mga tao. Hindi ba? Hindi sila. Kaya nagalit sa'yo, Auntie Claire, dahil ang inaatake mo, yung mga followers ng politiko. Anong gusto mong gawin nila? Respetuhin ka. Hindi ganon, be. Walang ganon. Ang nangyayari sa'yo, Auntie Claire, you are having a pre-taste of what's going to happen to you after the term of BBM. Yes. Matakot ka kasi after ng term ni BBM, duduraan ka sa mukha ng mga tao. Wala ka ng power, kita mo. Nangyari sa'yo, nung wala kayong power, nandun ka sa Canada. Kasi Canada exposes what's going to happen to you if the power is not powering. Kasi nasa Canada ka, pantay na kayo ng Pilipino. Correct. At mas may advantage sila sa'yo kasi yung mga Pilipino doon, Canadian citizen, ikaw. At alam nila yung batas. Di ba? Kaya yung sinasabi mo, may freedom of speech. Bakla, sinabi na sa inang pulis, sinabi ng pulis? Okay lang na sigawan nyo ganyan. Okay lang na i-video nyo siya. Yun ang batas sa kanila, be. Ngayon, sa Pilipinas ka kasi, be, hawak mo ang beat. Hawak mo ang batas. Pwede mong manipulahin ang batas to bend the law. Nasa Canada ka, hindi mo bend the law. Wala kang power. Ano ka ngayon? You were naked in Canada, Claire. You were just an ordinary person in Canada. And just like any ordinary person, katulad namin na binabalahura rin sa mga page namin. Pero wala namang bumabalahura sa akin pagkaharap-harapan. Ibig sabihin, nalilibu
din sila sa akin. Charot. Eh kaso sa'yo, Claire, hindi ka entertaining. Ano ka? You are, talaga, pinakulo mo yung dugo ng mga tao. Can you imagine, Claire, ha? Ganyan din naman ang ugali mo noon, nung ka lang, vlogger ka lang. May gumaganyan ba sa'yo noon? Wala, di ba? Second, ka lang nun? Siguro funny ka lang noon para sa mga tao. Na ka lang, parang ba naman itong papansin mo nun, kumakanta pa ng Jesse Zaragoza song na wala naman sa tono. Hindi ko yan. So ngayon Claire, kasi nangyari sa iyo Claire kasi, nung nagkaroon ka ng power, kilikili power, nung nadikit ka sa kalabaw, hindi ka nga nakatuntong sa kalabaw nadikit ka lang sa kalabaw. Nadikit ka lang sa kalabaw. Kasi hindi ka naman ginawang press secretary, communications officer ka lang eh. Nadikit ka lang sa kalabaw. Hello, si ating akala mo, parang asawa, ganyan. Binoto ng tao. Ganun na yung ugali mo, Claire. Nakakaloka ka. Grabe kasi yung pagpuri mo kay BBM, walang datos. Gets mo yon? Kasi yung mga Pilipino naman, pag binigyan mo yun ng datos, kahit ayaw sa'yo, sige, fine, gagawin na yung mga Pilipino. Correct, yung meron kang result na mape-present, ano? Oo. Yung mga Pilipino, kahit gaano tayo kaasar, pag nabigyan tayo ng datos, magaganyan tayo ng, okay, fine. Correct. Pero ikaw talaga, Claire, itinodo mo yung pagiging, hindi ka kick-ass eh. That's your job. Your job is to really deflect anything about BBM. Guluhin mo lang yung utak ng mga tao. Ganyan lang. Tinodo mo yung pagiging clown. Oo, ginawa mo lang clownery. Eh kaso, hindi na-entertain yung mga tao sa clownery mo.